gitawag nga kahadlok. Ang pulong ni God sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, ningon siya makaigsunan, "For God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind." Sa sibuan mo makaigsunan is, kay ang Diyos wala maghatag kanato sa espiritu sa kahadlok, kundi sa kahum ug sa gugma ug sa kabuutan. Kumusta ang matag-usa nato sa atong mga adlaw-adlaw nga pagkinabuhi? Pagkatubang sa mga adlaw nga atong na-encounter along the way. Kumusta ang matag-usa nato makaigsunan? Na ato'y may tungod sa fear. Fear is a natural emotions of man. Dili malilong sa atong alimpatakan, sa atong makasing-kasing, sa atong mga kinabuhi. Bisan asa tang dapita o bisan kinsang tawhana nga nagpuyo ni ining naw sa yuta makaigsunan, ato yung makita nga dunay kahadlok. Dunay kalisang. Humanly speaking, makaigsunan, human as we are, dili ta gitawag na unsa na diha makaigsunan kung dili human as we are, mubati ta og kalisang, mubati ta og kaguol, mubati ta og pagkasubo og labaw sa tanan. Mao ni ang atong bation is fear, kahadlok. So fear is a natural emotion of man, brings to us by our fallen nature. Tungod ni sa sala, tungod sa ato ang fallen nature. Unsa ning fallen nature mga kaigsunan? Sa tungod sa sala. O tungod sa sala mga kaigsunan, sama sa gibuhat ni Eva ug ni Adan. Sa dihang nag-disobey sila sa Word of God, sa pulong sa atong Ginoong Diyos, sa dihang mikaon, human sila nga mikaon sa bunga sa kahoy nga gibawal sa atong Ginoong Diyos, mga kaigsunan. Nakita nila ang ilang kaugalingon nga hubo sila. And then, unsay ilang gihimo, mga kaigsunan, in Genesis chapter 3 verse 8, ningon dinhi ang iyang balaan nga kasulatan, o hindunggan nila ang tingog ni Jehova nga Diyos nga nagalakaw sa tanaman sa kabuknaw sa adlaw, o na nagtago ang tao o ang iyang asawa gikan sa tubangan ni Jehova nga Diyos sa taliwala sa mga kakahuyan sa tanaman. Unsay bunga sa dihang nakasala sila sa tubangan sa atong Ginoong Diyos, mitago sila. Nganong mitago sila, mga kaigsunan, di sila ganahan nga makit-an sa atong Ginoong Diyos, nga nisupak sila sa saad o nisupak nila ang paghimangno, ang gitudlo, ang gibawal sa atong Ginoong Diyos. Ngano man, mitago sila, tungod kinahadlok sila sa atong Ginoong Diyos. So naa sa tay ing anak nga kahimtang sa atong kaugalingon, mga kaigsunan, once gani nga makasalata sa tubangan sa atong Ginoong Diyos, mahadlok ta or mag-uol ta or mauwaw ta sa tubangan, guilty ta, mga kaigsunan. So muna ang bunga sa sala. So mo ni ang hinungdan kung anong dunay kahadlok, kung anong miabot ang kahadlok sa atong mga tagsatag sa kinabuhi. So mo na human as we are, bisan asa ta paingon, kung motrabaho ta paingon sa gawa sa naton, mga kaigsunan, na mo pilit yun ang atong kasing-kasing o kakulba, kakuyaw, tungod kay unfamiliar ang naton, wala kahit dili nato familiarize ang usa ka nato. That's why batiyo nato ang kahadlok. The other one, mga kaigsunan, is wrong focus in life. Usa sa hinungdan kung nganong dunatay kaguol, kalisang, kabalaka o kahadlok, mga kaigsunan, tungod kay dunatay sayop nga focus sa atong kinabuhi.
sama sa gibuhat ni Peter. Unsa man si Peter mga kaigsunan, sa atong ablihan akong basahon sa Matthew 14, not Matthew chapter 14 verses 25 ngadto sa 30. Mao ni ang gibati ni Peter sa 14. Kung natay mga Biblia, pwede sad natong aplihan atong mga Biblia. O ningon dinhi ang verses 25 to 30. O sa ikaupat kahugna sa gabi, si Jesus miadto kanila nga nagalakaw sa ibabaw sa dagat. O sa hingkit-an siya sa mga tinun-an nga naglakaw sa ibabaw sa dagat, nagalisang sila nga nagaingon, ani ay usa ka abat, o nanagtiyapaw sila sa kahadlok. Apan diha nagsulti kanila si Jesus nga nagaingon, maglipay kamo ako kini, dili kamo mga managkahadlok. O sa mitubag si kaniya si Pedro miingon, Ginoo, kung mao ikaw suguha ako sa pag-anha kanimo sa ibabaw sa mga tubig. O siya miingon, umari ka, o mikawa si Pedro sa sakayan, o milakaw sa ibabaw sa mga tubig, sa pag-adto kang Jesus. Apan sa hingkit-an niya ang hangin makusog, nahadlok siya, o nagasugod siya sa paglugdan, o misingkit nga nagaingon, Ginoo, luwasan ako. Makaigsunan, nindot maunta ang focus ni Pedro makaigsunan doon kay ang iyang pagtanaw na alamang kang Jesus. Apan unsang pagkaunsa nga makaingon ta makaigsunan wrong focus in life. Tungod sa tiyang niabot ang makusog nga hangin at then kung balot nga misugat niya makaigsunan, nabaling ang iyang atensyon tuan na sa hangin nga kusog, tuan na sa kung balot ug wala na siya nakafocus gadto kang sa atong Ginoong Dios. Hinay-hinay doon na siya gibati niya ang kabalaka, gibati niya ang kakuyaw, and then makaipunan hinay-hinay siya ug lugdang payud sa ilaw. Diba, sometimes mga kaipunan, mabaling ang atong attention sa panahon nga doon na kay problema. Mabaling ang imong atensyon sa ubang pang mga butang o mawagtang ang imong focus gadto sa atong Ginoong Dios. And then, doon na kay kapalaka nga imong mabati samtang nga nagkinabuhi ka dining now sa yuta. Why? Because you are not secured. Ang imong kinabuhi dili secured at tubangan sa atong Ginoong Dios. Kay napahilayo ka sa tubangan sa atong Ginoong Dios. Wa na kay imong personal devotion, ang imong quiet time, ang imong pag-apo, ang imong pagsimba sa atong Ginoong Dios. Wala kay safety nga naman ang imong ang gitigbaho sa imong kasing-kasing mao ang kahadlok. Apan kung kining mga butang niyon ang pulong sa atong Ginoong Dios, kung ikaw magpabilin ka nako o ako magpabilin kanimo, we are secured o ang atong mga naong focus ngadto kang Jesus Christ. Dili siya wrong focus in life. That is in human nature. So sa katao nga bation niya ang kabalaka. So how to overcome? Dili ni ma-overcome makaigsunan kung kining mga butanga mapahilayo sa ato ang pagpangalagid sa atong buhay ng Diyos. And ignorance of God's promises. Mahimong pagkawalay alamag sa saad sa atong Ginoong Diyos tungod ining kahadlok. Don't you know, makaigunan ang fear is quietly sin against the Lord. Nganong mabalaka, nganong nitumaw ang kahadlok nga that is God, the creator of all things, and that is the omnipotent, powerful God, and He is the one nga nagkuha ka nato gikan sa kasalanan. Siya ang Kristo nga namatay dito sa ibabaw sa krus
Iyang ipakita kung unsa siya ka makagagawon sa atong kinabuhi. Ang yan makaidunan tunay kahadlok nga naa sa atong kasing-kasing kinauyukan sa atong kasing-kasing tuna pagkay kahadlok. Ganuman, feel na to nga dili patas safety. No? Ang atong Ginoong Dios padayon siya naghatag ka na to paimangno nga doon na siya mga saad. Even sa book of Matthew chapter 6 verse 25, ningon ang iyahang pulong alang sa matagusan nato makaidunan pa ma-fix o focus yun ang atong mga mata. You shall fix your eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith. Matthew 6 chapter 6 verse 25, tungod niini nagaynon ako kaninyo. Dili ka mo pa nagkagoon tungod sa inyong pagkinabuhi, kung unsa ang inyong pagkakanon o kung unsa ang inyong pagainon. Bisan tungod sa inyong lawas, kung unsa ang inyong igasulod, dili ba ang kinabuhi labaw kay sa kalanon o ang lawas labaw kay sa panaton? So magayunan, nganong ingani man, tungod kay adunay pagkawalay alamang sa saad sa Dios. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Muna'y saad sa Diyos. Bilang pag-unsang mga bagyo o nagkalain-laing sitwasyon nga itong may encounter sa atong kinabuhi makaidunan, basta kutan lang ni nato ang saad sa Diyos. Tingnan siya, seek ye first. Bilang pag nagkapulikik ka sa mga bahagi, nilingaw sa yuta, pero dili yun mo ang hikalimtan, ang pagpangita sa kingharian sa atong Ginoong Diyos sa matag adlaw sa imong kinabuhi. Kung doon naman tayo kalisang kabalaka, ang pulong sa Diyos, tingnan siya, all the things shall be added unto you. Iyahan ang saad sa iyang mga anak. Bisan pa sa iyang kapanahunan, makaipunan, iyang mga audience, nakita niya ang kabalaka, kakuyaw sa kasing-kasing sa mga katawan, morning iyahan ang gitutlo, ngatos kanila. Seek ye first the kingdom of God. Mao ginay pusa sa pinakaki nga tubagon sa Dios ang atong mga kabalaka, no? I-comfort ta sa atong Ginoong Dios sa tanang adlaw sa atong kinabuhi. Focus, sometimes nakafocus ta sa ato our own circumstances rather than on the Lord Jesus Christ. The Bible says, mga kaitunan, balikon ako pagbasa. At next slide. God had not given us the spirit of fear. He has given us the power and of love and of a sound mind. Fear is a spirit. Fear usak ang kahadlok, usak ka espiritu. O kining kahadlok is of the evil spirit. Dili ni iya sa atong Ginoong Diyos. At kung ato yung tanaw ng iyang balang na pulong, God has not given us a spirit of fear. Wala siya muhatag ka na itong espiritu sa kadlok. Iyahanin ni Satanas. So tanaw na ito makaisunan. Unsa ning mga problema? What are those problems makaisunan may tungod sa fear? Fear manifests itself in many ways. Nagpakita siya og daghang mga pamaagi, no? May tungod sa fear. Una, fear can prevent what? Prevent you from serving others. Okay. So, kinsa may nakasuway nini. Tanaw na to ang iyang pulong makaisunan, iyang pulong sa 2 Timothy chapter 1 verse 6, tungod niini, ginapainumduman ko ikaw, nga pasigahon mo ang hiyas sa Dios nga anaa kanimo. Akong balikon, fear can prevent you from serving others. Tungod sa imong kahadlok makaisunan mo, pugong nimo sa pag-alagad sa uban.
Mao ni ang advice ni Apostol Pablo ngadto kang Timoteo, isip batan-on nga leader o batan-on nga pastor o batan-on nga gigamit sa atong Ginoong Dios. Niingon siya makaigsunan, gipahinumduman ko ikaw at this moment of time makaigsunan dili lang sa kapanahunan ni Timoteo kundi ingon man sa matag usa nato. Gikan sa junior kids, young people, mga kalalakihan, kababayan, kitang tanan makaigsunan, gipahinumduman sa atong Ginoong Dios, nga ningon siya, pasigahon mo ang hiyas sa Dios nga anaa kanimo. Pasigahon. What does it mean makaigsunan? Pasubot nga, magkugi ka sa mga hiyas, sa mga talent, kagihatag sa atong Ginoong Dios, imo nang i-improve, imo nang i-develop makaisunan, pinaagi sa pagbasa sa pulong sa atong Ginoong Dios. At the same time, kinahanglan gamiton nimo ang imong hiyas, ang imong kinabuhi alang sa paglalagyan sa uban. Kinsa man dinhin kamo mukanta, ayaw kahadlok. Di ba? Natay mga worship leader, good example sila makaisunan, kina-overcome nila. Kinsa tong tunay mga talan, mga hiyas, kinahanglan magkugi ka sa pagpakita nini, gamitan na o i-offer na ngadto sa atong Ginoong Dios. Mga junior kids ngadto, kitang tanan makaisunan, yung tunatay kahadlok sa pagkaukaulaw, sa pagpakita sa mga hiyas nga gihatag sa atong Ginoong Dios, ayaw kahadlok, i-offer na, ihatag na sa atong Ginoong Dios. Si Jesus Christ, wa mahadlok, sa diyang i-offer niya ang iyang kinabuhi dito sa ibabaw sa krus. Yes, mga kaigunan, si Jesus Christ, gisunob niya ang unod. Sa diyang dito siya sa Garden of Gethsemane, gibatig po niya ang kakuyaw. Sa diyang nakita niya ang kupa, niyon siya, ipahilayo ka na po ang kupa, apan dahil tidan. Kinahanglan ato bangon ni Jesus Christ ang mga nagkalanglaing mga pagsulay, mga persecution, mga pag-antos sa dihang bupa. Iyon siya dito, ibabaw sa krus, mga kaigunan. Iyang gigakos, iyang giatubang ang tanan, pangalang iyang i-offer ang iyang kinabuhi alang sa matag sa kanato. Then makaikunan, i-offer na sa Diyos alang sa pagimaya o pagpadako sa iyangalan o pagpalikod sa matag sa kanato sa atong pagpangalagad sa atong buhi ng Diyos. Isa man ang naing mga gift diha, pasigahan na, ayaw itago. Pasigahan, magkugi ka ni anang gift nga gihatag sa atong Ginoong Diyos, siya ang tag-iya niya na dili ikaw na tuwing gambita ka na alang sa pagpangalagyan sa atong buhay ng Diyos. Fear can prevent you from the second one, makaisunan. From sharing the gospel. Muni, usahay mo pugong. Tungod sa kahadlok mo pugngan ta sa pag-share sa gospel. Ngayon ang pulong ni God sa Acts chapter 4 verse 18 verses 18 to 20. Okay, mo ni makaisunan. Og ilang ipatawag sila o pinahan sa dili na gayon pagsulti o pagpanudlo pinasikat sa ngalan ni Jesus. Apan si Pedro ug si Juan mitubag kanila og bingon, kung matawong sa tubangan sa Dios ang pagpatalingog, kaninyo labi pa kay sa Dios hukmi ninyo. Giingnan sila sa mga rulers sa Jewish, sa mga Hudyo, sa mga kadaguan sa mga Hudyo makaitunan. Huno nga ang inyong pagwali may tungod ni Jesus Christ. Pero unsay atong mabasa sa mga following verses mga kaitunan, mas may silaop ang ilang kasing-kasing ug nahimong maisugon sila sa pagsulti sa mayong balita nga walay ko kahadlok mga kaitunan atubangan sa mga Parisiyo, sa mga Hudyo nga
nga may misulti nila nga ayaw na iwali. Kuno nga ang pagwali sa maayong balita may tungod ni Jesus Christ. Daghan silang mga gipangsulti mga kaigsunan nga diin nga haon sila muhunong dili na magpadayon sa pagsulti sa pulong sa atong Ginoong Dios apan unsay ilahang gibuhat mas maayo yun para nila ang pagpatalihog sa tingog sa Dios aron sila ang masipya ang pulong sa Dios sa tibok parisiyo o sa mga skriba o sa mga Hudyo. Same thing usap nato nining taknas kabuntagon makaikunan. Ningon siya sa verse 20 kay kami dili makapugong sa pagsulti sa tanan mga butang mahitungod sa maayong balita. Mga kaigsunan, kinsa man nato diri ang malisang, kinsa man nato dinhi mga kaigsunan ang mahadlok sa pagsulti may tungod sa gospel of salvation. Remember mga kaigsunan, you must have personal relationship with God. You must have personal encounter gikan sa atong Ginoong Dios. And you must be born again. Kay kung wala ning mga butanga, kini pinakaunang requirements na to, di jud ka musulti sa Word of God, kay malisang ka, maadlok ka. But kung imong na-encounter si Jesus and you have personal relationship sa atong Ginoong Dios, ibutang sa Ginoo sa imong kasing-kasing ang kalipay o tinguha sa pagdalag-galag at tubanan sa atong Ginoong Dios. Ug mahimo kang maisugon nga di sa dihang ikaw ma-equip na sa Word of God, sa dihang ma-empowered ka sa Holy Spirit, walay mo pugong nimo sa pagsulti sa pulong sa Dios na ang imong baba nag-aswaso na para musulti sa Word of God may tungod sa kaluwasan. Mga kaigunan, ingon ang pulong sa Diyos, go and make disciples. Go and teach the Word of God to all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. That's why, kisa pa man nato dinhi ang mauwaw, mahadlok sa pagsulti sa Word of God. Ngayon siya, the power and authority has given unto me. Sa dihang misunod ug midawat ni Jesus, the power and authority has given unto us to share the gospel of salvation. Amen ba mga kaigsunan? Mga kaigsunan, maghimo na tag small group. Atong US to CJ, padayon siya, nagpaimamnog, nagpainumdom, nagtudlo na to. Small group, cell group, o unsa pa ng mga group diya, live class, live group, mga kaigunan. Ato ning himon alang sa pagsulti sa Word of God, ug daghang mahimong worshipers ni Jesus Christ, ug walay laing maipaytaas sa atong taliwala, kundi ang ngalan ni Jesus, nga atong Dios, ug bugto nga manluluwas sa atong kinabuhi. Prevent you from sharing the gospel. Ang ikaduha. So before ko magpadayon sa ikatulo mga kaigsunan, reminders, we have the vision. Vision sa atong church. So you must keep the vision alive. Amen. Sa unsang paaging makaisunan, kinahanglan, you must understand the nature of the vision for the harvest. I-understand taning vision nga gihatag sa atong Ginoong Dios sa atong church. Ato ning tabangan o ato ning pangayoon. Ganit kikinahanglan yun ang tibok iglesia mag-prayer and fasting. Amen ba? Alam ba mag-prayer and fasting ang tanan? Dili na ay mga butang mga kaigsunan nga dili kaya sa pag-ampo pero kaya sa fasting. So kining mga kalag is God's work ni siya. Pang-spiritual ni siya. Then dunay mga strongholds nga nagkapit sa ilang kinabuhi. From the very beginning hangtod nga natigulang sila. Dunay mga strongholds. So gikinahanglan nato ang prayer and fasting. Mag-fast kita sama sa gipuhat ni Apostol Pablo before siya go ngadto sa mga tao na naa sa iyang palibot.
fasting, nagpuasa siya aron sa pagkuha sa mga kalag nga ma-capture sila sa pulong sa atong Ginoong Dios. So gikinahanglan ang tibok Iglesia magkahiusa alang sa ato ang prayer and fasting. So gikinahanglan ni nato makaigsunan dili mapuno ang simbahan kung walay prayer and fasting. Mahimong useless makaigsunan ang atong system. Doon na tayo sistema sa church, ang US2CG. Mahimong useless kung kini walay dili ubanan sa prayer and fasting. Kinsa man ang atong mga bahas kinabuhi nga panganimo, kahit pakail siya. Makaigsunan, kinsa man ang atong makaigsunan, nga medyo dili gid siya madala sa tilan sa atong Ginoong Dios. Walay imposible sa atong Ginoong Dios kung naatay prayer and fasting, kung ang tanan magkahiusa. Dili lang ang mga leaders sa church. Kabansay mo makaigsunan sa panahon ni Hezekiah, sa panahon ni Esther. Esther makaigsunan uban sa iyang makatawhan, prayer and fasting, ug nakita nila ang bunga sa ilang pagpuasa. Daghang makalag nga midudot miduol sa ato Ginoong Dios. Tumaw na sa makaigsunan, dili taanay madlok. Mo ni fear can prevent you from sharing the gospel. Hinumdumi makaigsunan ang kahadlok espiritu sa dautan, dili espiritu sa Dios. So ang ato diyan i-explain kung unsa ning naa diri nato makaigsunan. The third one, fear can prevent you from following God's call. Tang-awang ipuhas ni Jonah. Jonah chapter 1 verses 2 and 3 niya, tumindog ka, umadto ka sa Ninive, kanang dakong syudad, o sumingit ka batok niya na kay ang ilang pagkadutan midangat sa akong atubangan. Apan si Jonah pitindog ayon sa pagkalagaw paingon sa Tarsis, gikan sa tubangan ni Jehova, og siya milugsong ngadto sa Hupe, og nakakaplag usa ka sakayan paingon sa Tarsis. Busa mibayan siya sa ilite ni ana og misakay ni ana ayon sa pag-adto uban kanilang ngadto sa Tarsis gikan sa tubangan ni Jehova. Mikalagyo siya. Ang Diyos dunay tawag niya nga moadto siya sa Ninive aron isulti ang maayong pulong sa atong Ginoong Dios, aron sila mag-repent, maghinunson sa ilang pagkadutan apan unsay gibuhat ni Jonas mga kaigsunan. Tungod sa iyang kahadlok, tungod kay ang mga tao nga nagpuyo dito sa Ninive, mga higante, siya lamang usa ka gamay ng taong makaigsunan. Apan tungod nagpasuwabi ang kahadlok sa iyang kasing-kasing, doon na siya plano nga mukalagyo diha sa presensya sa atong Ginoong Dios. Midagan siya, miadto siya sa laing lugar dito sa Tarsus nga dili gitutlo sa atong Ginoong Dios. Makaigunan, ang Dios nagtawag nato. Nagtawag nato, ningon siya, go and make disciples. Go and teach all nations, baptizing them in the name of the Father. Go and preach the gospel to all nations and baptize them, mga kaigsunan, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Kung pa nato makaigsunan, Lord, wa pa ko may grip. Kung nakita sa Ginoong imong kasing-kasing nga magdalag kalan sa tubangon sa Diyos, then the Lord will use you mightily. Gamiton ka para pagkuha sa mga kalag nga naglunang ngadto sa sala. Oni ang gihimo ni Jonas. Makaigsunan, pero wag gihapon siya ka-eskapo sa plano, sa calling ni God. Kung sa'y gibuhat, tuwan na siya sa laut, sa dagat. Tungod kay ang Diyos, gamiton siya para pagsulti sa may balita dito sa Ninive. Gihakpong yun siya dito sa dagat. Ug doon na po yung sa kadakong isda, nga dakong isda nga langyon siya, ug iluwa siya dito sa Ninive. Nung magpadayon ang plano sa Diyos, ang pagsulti sa maayong balita. Bisan unsay atong mga alibay makaigsunan, Lord, di ko kamo musulti sa word God. Lord, busy pa kayo ko, di wala pa ko'y time. Enough sa paghatag, pag-share sa gospel. Sa unyo ka sa atong Ginoong Diyos. Bisan pag mo back out ka,
Makaigsunan, kasuway ko anak mo, ni-back out ko sa ako ang pagkapastor, di na ako magpadayon. Pero after sa akong Bachelor of Elementary Education, tuwag ibalik ko sa Ginoo sa Cavite. Iya kong gihimong alagyan nga magpadayon sa pagsulti sa Word of God. Makaigsunan, bisan pa na kay plano nga mo back out, Lord, ayaw sa kong gamitan. Gamiton juga sa unsang paagi. Magpahinumdum ang Ginoo nimo na ikaw manggid ang ako ang naas kasing-kasing kuhaon dito ka. Bahalag pati ang imong experience kuhaon ta ka. Para gamiton ta ka ug ma-realize nimo nga gitawag jud ka ni God. Amen ba? Gitawag ba ka ni Jesus? Tinawag ba ka ni Jesus mga kaigsunan? Amen. Salamat sa atong buhay ng Diyos. The fourth one is fear can prevent you from God's plan. Kumusta ang plano sa atong kinugdo sa atong mga tagsatag sa kinabuhi? Tanaw na to ang kinabuhi ni Abraham kadiyot sa Genesis chapter 12 verses 1 to 4. Makaigsunan ingon din ang sa Genesis kung natay mga Biblia, no? Ato aglihan sa Genesis chapter 12 verses 1 to 4. Ingon siya, O si Jehovah mingon kang Abram, pahawa ka gikan sa imong yuta o gikan sa imong kauban o sa balay sa imong amahan ngadto sa yuta nga akong igapakita kanimo. O kung pagabuhaton kanimo ang usa ka dako nga nasud, o akong pagabuhaton kanimo ang usa ka dako nga nasud, ug ikaw pagapanalanginan ko o pagapadakuon ko ang imong ngalan, ug mahimo ikaw nga usa ka panalangin. O pagapanalanginan ko ang mga magapanalangin kanimo o ang mga magapanghimahaot kanimo, pagapanghimahaoton ko o diha kanimo pagapanalanginan ang tanang mga kabanayan sa yuta. Verse 4, mo nga milakaw si Abram ingon sa gisulti kaniya ni Jehovah ug milakaw uban kaniya si Lot o si Abram may panuigon nga kapituan ug 5 katuig sa pagpahawa niya sa hangin. Wa siya kay bahong makaigsunan ug asa siya paingon. Buningon na atong Ginoong Diyos lakaw biyahe ang imong tibok pamilya. O lakaw sa yuta nga akong giingon kanimo. O walay gisaad ang atong Ginoong Diyos mga kaigsunan nga tagaan pagdaog daghang pandya, pagdaog daghang salapi aron sa imong pagpiyay paglakaw duna kay dala. Milakaw si Abraham mga kaigsunan nga empty. Wala siya dala. Ang iyang dala ang saad sa Diyos. Kumusta ang plano sa Diyos sa atong mga tagsatag sa kinabuhi? Bisan galing mga kaigsunan sa panahon sa Domingo, ang plano sa Diyos sa panahon sa Domingo, kinahanglan ang tanang mga anak sa Diyos magkahiusa alang sa pagsimba kaniya. Pero ningon ang pulong sa Diyos, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sometimes kita pa ang muguba sa plano sa atong Ginoong Diyos. Good example si Abraham sa pagpakita, sa pagsunod sa plano sa atong Ginoong Diyos. Wala kay siya balisang, wala siya madlo kundi na-focus ang iyang kasing-kasing ngadto sa atong Ginoong Diyos. Apang tanaw na to ang Jeremiah 11:29. At Jeremiah 29:11. Moni ang saad sa atong Ginoong Diyos. Kay ako nahibalo sa mga una-una nga gihuna-una ko alang kaninyo. Makaigsunan nahibaw na ang Diyos. Naa na siya hunahuna alang kanato. Ang iyang hunahuna makaigsunan sama sa balas ganaa sa daplin sa dagat. Bisan usa ka adlaw niya na makaigsunan ang iyang hunahuna sama sa daplin nga naa sa dagat. Mao na ang iyang pulong sa book sa Psalms, na Book of Psalms 139. Tuwa dito mga following verses nga ang iyang hunahuna sama sa daplin
sa dagat, mga balas, anang kanato. Di gyud siya malimot sa pagtagad sa iyang mga anak. Ang atong Ginoong Dios kanunay siyang nagtungaw, nagtanaw ngadto sa iyang bintana makaitunan ug nagtanaw sa iyang mga anak kung kumusta na ang iyang mga anak. Dili ta niya biyaan, dili ta niya pasagdan sa atong pagkinabuhi, pagpangalagad sa atong Ginoong Dios sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Ang ato lang buhaton makaitunan is seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Number 5, mga kaisunan, fear can prevent you from taking a stand for Christ. Tungod sa imong kahadlok, dili kay kakabarog diha sa atong Ginoong Dios. Dili kay nimo ipakita ang imong baruganan diha kang Kristo, mga kaisunan. Unsay gibuhat ni Peter sa Matthew 26 verse 75. Ato ning basahan sa verse 75, ningon ang iyang pulong, si Pedro nahanumdum sa giingon kaniya ni Jesus, sa dili pa mo tuktugaog ang manok, igalimot mo ako sa makatulo o sa migulat siyang gihilak sa mapait gayon. Unsay gibuhat ni Peter, mga kaisunan, wala siya mubarog at ubangan ni Jesus. Iyang gidinay si Jesus sa makatulog kahigayon at ubangan sa mga audience sa diyan si Jesus Christ gidakop na, gidala na dito sa palasyo ni Poncio Pilato, mga kaisunan. Ningon ang mga katawhan, diba, usaka sa iyahang mga disipulo. Ningon siya, wala ko masayod sa inyong kisulti, dili ko kauban nila. Makaisunan, how many times nga atong gidinay si Jesus? Or gidinay ba nato si Jesus at ubangan sa atong mga amigo? Gidinay ba nato si Jesus at ubangan sa atong pamilya, sa atong mga anak, makaisunan, o sa bisan unsang sitwasyon? Kinahanglan din nato madinay si Jesus. Ingon sa 1 King chapter 19 verses 1, may tungod ni sa kinabuhi ni Elias. Ningon, after this, the prophet of Baal, human nga iyang ipatay ang propeta ni Baal. When King Ahab told his wife Jezebel what Elijah had done, she vowed to kill him. Ngayon siya, kung may gibuhat ni Elijah sa atong mga followers, kung sa'y gibuhat niya, ipampatay man ni Elijah, then unsay giingon ni Jezebel, nanaad siya ngadto kang King Ahab nga ugmang adlaw gugto na ko si Elias ug akong patsyon. Unsay gibuhat ni Elias? Mikalagaw siya at ubangan ni Jezebel tungod kay nadungog niya ang mga sulti ni Jezebel. Midagan siya ngadto sa pagpahalayo, makaisunan. Tungod kay gibati niya ang kahadlok, dili niya kaya mo stand. Mubarog at ubangan, ipakita ang Kristo, ipakita ang Diyos na makagagawon sa ngatanan. And then sa iyang pagdagan, makaisunan, usap pa iyang isulti. Patsa ko, Lord. Tungod sa iyang isulti, nindot nga mamatay na lang ko, Ginoo. Nga naman tungod sa iyang kahadlok na patsyon siya ni Jezebel. Makaisunan, kumusta ang atong pagpangalagan sa atong Ginoong Diyos at ubangan sa mga unbelievers? Kita ba nila ang atong Kristo? Ningon ang pulong ni God, tell the world that you are a Christian. Kumusta ang mga young people sa ato ang palibot, mga unbelievers? Kumusta ang atong naa sa mga kahigalaan, makaisunan? Kay bago pa sila kita mga anak sa atong Ginoong Diyos. So, fear can prevent you from taking a stand for Christ. Akong balikong pagbasa, makaisunan ang atong teksto. Next ang atong slide. God had not given us the spirit of fear.
He has given us the power and of love and of a sound mind. Mga kaisunan, we must understand the Word of God in kiniining a statement alone. He has given us power and of love and of a sound mind. When you have power, love, and sound mind, mga kaisunan, all of the Trinity in you. All the Trinity is in you. Amen. Ako ning explain ganun na ang Trinity. Power in Greek, mga kaisunan. Ato ang slide pa dito. Power in Greek, dunamis, word of His power, that Father Himself. He is the omnipotent, powerful God. The Father is inside of us. He is the creator of all things. And all things in it, mga kaisunan, He is powerful. Naa na to. Kung mayroon tag power, that is strength. That is power and ability. Potential. Ang Diyos na to. When it says love in Greek, agapio, it is sacrificial love of Christ. Jesus Christ is inside of us. And when we say sound mind, that is fruit of the Holy Spirit. Self-discipline, meekness, mga bunga sa Espiritu, ni asulot na to. Meaning the 3-in-1 is inside of you. That's why ang Diyos mingon siya, ayaw ka hadlok sa pag-share sa gospel. Ingon ang pulong ni God, I am with you all the time even until the end of the world. Siya kauban na ito makaikunan. There is nothing, so you have nothing to fear. Wala kay aming kahadlukan. Pag-abot sa sharing sa gospel of salvation, tunay saad ang Diyos, I will be with you until the end of the world. That 3-in-1 is inside of you. Nothing to fear in serving others, because God the Father, the Son, and the Holy Spirit is inside of you. Nothing to fear in the following God's plan and God's calling. He will provide all your needs and give you protection every day. Bisan asa ka nga gamiton sa atong kinungdi sa pagsipya sa iyang tulong, sa pagtuman sa iyang tawag makaigsunan. Dunay provision and protection nga ihatag sa atong Ginoong Nothing to fear. Kinahanglan mo pagmugta at ubangan sa atong Ginoong Diyos. Because the power and of love and of sound of mind is inside of us. Do not fear the future. Do not fear the darkness. The light of this world is the Lord Jesus Christ is inside of us. Makaisunan kinsa man ang nagmagahi nga ikaw ipilis Ginoo pagsulti sa Word of God. Buhatan na. Remember, Jesus Christ, the Father, the Son, and the Holy Spirit is inside of us. Amen ba, mga kaisunan? How to overcome the fear? Simple lang, mga kaisunan. Like, pinaagi sa pagtuo. By faith, uwa na kung mabutang diya ang prayer. By faith in God, cancel out. Huwag tango na unsa man ang klaseng kaguol, kabalaka, mga kakuyaw, kahadlok, mga kaisunan, pinagi sa imong pagtuo ni Jesus. Tungod Jesus Christ, the 3-in-1 is in you. By faith, cancel out sa tanan, mga kaisunan. Natay mga kuwanda, mga verses. And number 2, in God gives you courage, confidence in boldness in sharing the gospel of salvation. So gamiton kita ni God. Huwag yun tayo
painan. Wala tay mga excuses. Dili ta ka eskapo. Gamiton yun ta ni Jesus. Mga kaisunan, sama ni Jonas, huwag siya ka eskapo. Naglayo na ang Tarsis, mga kaisunan. Pero, ang Diyos, labing dakuha. Kung gusto kang gamiton sa atong Ginong Diyos, si Jonas, gilabay siya sa dagat. Kasi ang hinungdan, kung anong hapit na malunod, ang sakayan ngayon isakyan. So, nag-ampo na mga tripulante sa ilang kaugaling Diyos. And then ingon siya, ako hinungdan kung anong nadunay dakong unos, ug dagkong mga bawat sa dagat. Ilabay ko dito sa laong sa dagat. And then God provided kining dako nga balyena aon siya tukbon makaigsunan ug dito siya sa tulo ka gabi ug tulo ka adlaw sa ilaw sa tiyan sa isda nga building bahua. And then makaigsunan dito siya gilwa sa damplin sa baybayon sa Ninive. Wa siya mahimo, go and preach the gospel. Yan sa tama kaigsunan, no? Gamiton yun ka ni Jesus. So, ang kasing mo, nakita ni Jesus nga gamiton yun. Isang pag mo iskapo ka, waon yun ka niya pabalik. Amen ba? Ang Diyos magapanalangin sa matag-usar, magamputa, Lord Jesus, niling taknas kabuntagon Ginoo. Nakita nimo ang among makasing-kasing sakailadman sa among kasing-kasing heart. Human as we are. Mubatik kami kabalaka, kakuyaw, kahadlok, kagul, o unsa man kini Lord. Apan iniining taknas kabuntagon. We need your anointing of the Holy Spirit. We need your empowerment, Lord Jesus. Empower us, O God. Nga mahimo kaming maisugon sa pagsulti sa imong balaan nga pulong o magpadayon sa plano sa calling nga imong gihatag kanamo, Lord Jesus. Ako makaigsunan sa pagtuo, padayon mo silang panalanginan. In the mighty name of Jesus, unsa man ang ilang gibati nga kahadlok kalisang kabalaka sa pagsunod diha kanimo. In the mighty name of Jesus, puli kini Ginoo sa imong pulong nga ikaw nagahatag ka na mo power and of love and of sound mind. Ikaw magapanalangin kanila kanamong tanan, Lord. Kahuyin padayon ng mga lagad kanimo alang sa imong kahimayan. In the mighty name of our Lord Jesus. Kini among gipangamuyo ug isang at kanimo. In Jesus' name we pray. Amen. Maayong buntag sa matagsa.